So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong awayan, hidwaan or sabihin na lang natin bardagulan ni Noli De Castro at ni Attorney Sal Panelo. Alam nyo naman no, na itong si Noli De Castro ay naging vice-presidente din ng bansang Pilipinas. At nung tapos na yung kanilang termino, si Noli De Castro ay bumalik po sa pagiging broadcaster, which is dito nga po sa ABS-CBN. Alright, so ngayon, ang issue dito is yung bank waiver. So alam naman natin, 'di ba mga minamahal, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na bakit hindi niyo na lang permahan kung wala talaga siyang tinatago, bakit kailangan ang daming mga condition, o ano ba yung mga condition ni Digong? Nung nagkaharap sila ni Trillanes, ang condition niya, o pipirma siya, basta sampalin niya si Trillanes. Nung sinabi naman ni Trillanes, sige, sampalin mo ko, may binagsak niya lang yung mikropono, naurat lang itong si Digong, tapos umalis, hindi din pumirma. Itong si Trillanes, pumayag naman na magpasampal, di ba? Pero hindi pa din pumirma itong si former President Duterte. And then mga minamahal, nung nasa labas na siya, meron na naman siyang panibagong condition. Sabi niya, okay, ilalabas ko yung bank waiver ko. Basta lahat din kayo, pumirma din sa mga bank waiver ninyo. So talagang, di ba, klarado yung panggagago ni former president dito. Talagang ang galing niyang lumaro, nauulyanin siya, nagkakaroon ng Alzheimer's disease, 'di ba? Nakakasabi mo pa lang, o sampalin, pipirma ka, hindi naman pumirma. Tapos, sabi na lang natin, what if lahat pumirma ng bank waiver nila, tapos mamaya sasabihin na naman ibang condition. Ganun talaga yan mga minamahal si Digong. Kaya nga wala tayong aasahan dyan eh. Yung pangako niya nga dati na 6 months na mauubos ang droga, naubos ba? Hindi. Yung pangako niya dati na pupunta sa West Philippines, sinasaka yung jet ski, pumunta ba? Hindi. Diba? Ang dami niyang mga pangako na magaling lang siya sa bunganga. Tapos talagang naging screen name niya yung I hate drugs, ganyan-ganyan. Doon lang naman talaga sumikat itong si former President Duterte. Now, ganito. Si Kabayan Noli nagsalita. Sabi niya, kung talagang totoong malinis, ba't ang dami pang mga kondisyon? Ayun yung sabi ni Noli. Bakit hindi niya nalang permahan? Kung wala namang tinatago, kung malinis, bakit hindi niya nalang permahan para magkaalaman? Diba? Actually, tama naman talaga yung sinabi ni Noli De Castro na yan. Which is ako, agree ako. Tama nga naman na, ba't di ka nalang pumirma? Kung wala kang tinatago, kung hindi ka natatakot, kung alam mo malinis ka, ba't di ka nalang pumirma? Sa madaling sabi. Ngayon, itong si Panelo, sumingit sa eksena. Actually, itong si Panelo talaga, duk-duk demonyo. Alam niyo kung bakit? Alam niya, siya na din mismo nag-reveal, mga minamahal, mahina i-reveal. Itong si Salvador Panelo. Sabi niya pa nga, wait lang, bago natin yan i-topic mga minamahal, ang reply niya pala dito kay Noli De Castro, ang sabi niya, wag ka nang makialam, di ka naman abogado. Yan yung sabi niya, ni Salvador Panelo kay Noli De Castro. Ba't ka ba nakikialam? Hindi mo linya yan, hindi ka abogado. Magtrabaho ka na lang bilang broadcaster or kung ano pa man. Yan yung response. Di ba ang bastos ni Panelo dito kay Kabayan Noli? Si Noli De Castro, alam nyo naman, broadcaster, natural na magtanong yan. Natural na magkomento yan. Kagaya sa akin, nagko-comment din ako, di ba? Na ito yung views ko, ito yung opinions ko, ito yung perception ko. Di ba? Na ba't di ka na lang din talaga pumirma kung wala ka naman talagang tinatago? So, kagaya din ng komento namin, yung komento ni Kabayan Noli. So, ba't ba kailangan ng condition? Pumirma ka na lang, diba, para malaman yung katotohanan. Kasi lagi ka nang sabi, wala kang pera, wala kang pamasahe. Tapos ayaw mong pumirma ng bank waiver mo. So, paano namin malalaman kung wala ka talagang pamasahe, kung wala ka talagang pera? Like, ganun, diba, mga minamahal. So, ngayon, itong si Salvador Panelo napikon. Sabi niya, ba't di mo na lang trabahuin yung trabaho mo, pagiging broadcaster mo, hindi ka naman abogado. Ganon yung yung
paglalathala ni Salvador Panelo, which is nakakaurat yun eh, pambabastos at pambababoy yun, 'di ba? Ito si Panelo, dukdok demonyo yan kung tawagin. Kasi biruin nyo, matanda na yung tao, pinapatakbo pa nila diyan sa Senado, hindi na nga makalakad ng maayos, di na nga makatayo, parang nagkakakoma na nga yung matanda. Wala eh, nakikisabay sila sa kasikatan ni Digong. Wala, ganun talaga. Pati yung mga anak ni Digong nakikisabay sa kasikatan ng kanilang ama kasi totoo, may dating din naman ng slight sa politika itong si Duterte. Pero yung mga anak niya, yung mga kasapi niya, wala. Diyos ko, mga minamahal. Sino si Bato kung wala si Digong? Sino si Bongo kung wala si Digong? Mga minamahal, ganon. So ngayon, nadulas itong si Salvador Panelo doon sa kanyang TikTok video. Actually, na-play ko na ngayon, 'di ba, sa inyo. Wala dito yung isa kong phone. Ikukwento ko na lang sa inyo. Ang sabi ni Salvador Panelo, pumunta naman daw sila sa bangko para magbigay ng bank waiver. Ang nangyari, hindi daw po tinanggap. So, bago daw mag-eleksyon, pumunta daw sila doon sa bangko para mag-submit ng bank waiver. Ang nangyari, hindi daw tinanggap. So ngayon, bakit hindi tinanggap? Kasi joint account pala yun. So dapat, hindi lang si Digong daw yung pumirma, dapat pumirma din yung kapares niya doon. O, sabi na lang natin, yung asawa niya, yung mga anak niya, naka-joint account niya. Dapat pumirma din doon. Galing na yan mismo sa bibig ni Panelo. So ngayon, sa madaling sabi, alam mo naman pala kung bakit hindi tinatanggap ng bangko yung bank waiver. Kasi joint account, kailangan ng perma ng isa, tapos perma ni Digong. Sa madaling sabi, ginagago nyo yung Pilipino. Kung talagang desidido kayong mag-submit ng bank waiver na yan, dapat sana dinala nyo or pinapirma nyo yung ka-joint account ni former President Duterte. Diba, mga minamahal, kung talagang desidido kayo, kung talagang nasa kalooban ninyo ang pagsasabi ng totoo sa taong bayan, dapat sinama nyo na yung mga ka-joint account ni former President Duterte. Hindi nyo pwedeng sabihin na, pumunta kayo doon, tapos ayaw tanggapin kasi si Digong lang. In the first place, kasalanan nyo din, joint account pala. Diba? Di isa na sinama nyo yung mga nakalista, yung mga ka-joint account ni former President Duterte doon sa bank waiver na yon. Kung talagang desidido kayo na ipakita ang full transparency and accountability sa mamamayang Pilipino. Diba? Ganun lang kasimple. Tapos ngayon, magagalit itong si Panelo dito kay Kabayan Noli dahil sa, ba't di lang kasi pumirma? Sasabihin ni Panelo, di ba ikaw pa ngayon nag-interview sa amin noon? In-interview mo kami, tapos ngayon ang dami mong kuda-kuda. Oo, in-interview noon. Pero hindi naman kayo nagpakita ng bank waiver ninyo. Kasi nga, hindi tinanggap. Kagaya na nga ng sabi mo, kasi joint account. See? Diba? Anong katarantaduhan, anong klaseng nanloloko kayo eh. Niloloko nila tayo mga minamahal. Pero tayong mga Pilipino, hindi naman tayo ugok-ugok. Hindi naman tayo tanga, bobo, para maloko pa ng mga ganyang klaseng tao. Kaya nga ang ano natin dito, maging movement tayo ng transparency and accountability. So i-pursue natin itong si former President Duterte na maglabas ng bank waiver niya. Actually, hindi na talaga maglalabas yan, pikon yan eh. Ayaw nilang malaman yung katotohanan ng taong bayan. Patuloy lang sila sa ginagawa nilang pambubudol. Ganon. Alright, so yun po mga minamahal. Tarantado talaga itong si Panelo. By the way, mukhang last day or bukas last day ko na. Basta uuwi ako this week doon sa amin sa Northern Samar. Okay naman po yung pamilya ko doon sa mga nag-aalala. So mga minamahal, kamusta yung kalagayan nyo dyan? Doon sa amin, okay naman po. Gawa nga po ng yung pamilya ko, hindi naman po masyadong natamaan. Thanks to God, hindi naman po masyadong natamaan ang Northern Samar ng bagyo. Maraming salamat. So, yun po, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video.